Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. This is Coach Carl. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano kayo makapag-start ng copy trading sa ating social trading application using our VT Market. So dito, naka-ready na lahat ng kailangan natin. All you have to do is create an account sa link na ito. Kailangan nyo lang pong i-press ito. Mada-direct po kayo dun sa ating registration. Okay? So dito, ilalagay nyo lang po dito yung email address po ninyo. So, aking email address na gagamitin for now. And then, magsiset po ako dito ng password. Okay? So, yung password naman, pwede nyo yung palitan later on. Kailangan nyo lang i-save, no? At nakapag-create na po ako dito ng password, no? Combination po siya ng upper and lower letter, combination of number and special letter. So, dito po sa password, ilalagay nyo po yan. Pwede nyo po itong i-save, no? Mas maganda, i-save po ninyo, isulat yung password niyo para hindi nyo makalimutan. So, yan po yung ilalagay ko. So, pwede nyo naman siyang palitan later. Tapos, sa baba po, yung referrer code, ilagay nyo po itong number na to. So, dapat po nakalagay po ito, no? Para upon checking, makita ko at madirect kayo at maisama ko kayo dun sa ating community. Okay? So, open an account. And then, mag-generate po siya. Magpa-process. Tapos, ilalagay nyo po dito yung name po ninyo. So, yung birthday po. Ilalagay nyo din po dyan. Ilalagay nyo po yung birthday dyan. So, ano po yung cellphone number? Ilalagay nyo din po dito. Okay. Tapos, in-next nyo lang po. Tapos, mag-create po kayo dito ng MT4 account or MT5. Pero, dapat, create po kayo ng MT5. Tapos, isa-select nyo po yung ating kailangan na detalye or information. Basahin nyo pong mabuti dito yung mga kailangan natin. So, kailangan daw natin dito is swap free, PIPSTP. Tapos yung server dapat natin na makukuha ay Live 4. Then, yung leverage na gagamitin natin is 1:500. Gamit tayo ng USD, tapos MT4. Okay? So, ito yung ating isa-select, MT4, BIPSTP. And then, gagamit tayo ng USD. And then, i-click nyo lang po ito. Ayan. So, basahin nyo lang po yung mga kailangan nating basahin dito. Yung risk warning notes, client agreement, basic execution policy, conflict of interest policy, and privacy, so etc. etc. So, after nyo pong maselect lahat ng kailangan nating information, i-proceed nyo lang po to next. And then, option po dito kung gusto nyo na po agad mag-deposit, no? Or, ipoproceed nyo po sa verification. Okay? So, dito, since nasa registration part tayo and later tayo magde-deposit, pwede tayo mag-proceed muna sa verification ng ID. Select po natin ito. Okay? And then, mag-upload tayo dito ng information na kailangan natin. No? So, for this example, gagamit ako ng aking driver's license. So, okay, card, pwede din passport, etc. Okay? Pag nalagay nyo na po yun dito yung ID number ng ID po ninyo, basta po valid government ID po no, yung kailangan nyong ilagay dyan. Pwede yung driver's license, UMID, and other government ID na meron tayo dito sa Philippines or kahit saan man po kayo sa buong mundo naka-register, mas maganda po yung government ID, issued ID. Okay? Proceed lang po natin. Then next. I-remove pala natin itong special letter. Ayan, alisin natin siya. And then next. Tapos dito, mag-upload na tayo dito. Kailangan natin i-upload yung front and back, no, ng ating driver's license. Okay? I-upload ko lang dito. Hanapin lang natin kung saan po ninyo na-save. Okay, open ko lang po. Yan na. Tapos, yung atin namang likod. Tapos, press nyo lang po yung next. So, dapat yung account or ID po na i-upload po ninyo ay malinaw, hindi blurred. Wala dapat nakatakip doon sa inyong picture na pagkukuha, and tignan nyo din kung ano ba yung mga kailangan nyo pong gawin para mas maging klarado yung pagkuha po ninyo ng picture. Once na verified na po yung account po ninyo, you can proceed na to the next step.
Okay? Okay. So, ito pa pala yung isa, no? So, baka makalimutan natin yung proof identification, documents not verified. So, ID na verified na tayo. POA na lang yung kailangan natin. Yung POA naman, yung kailangan naman natin dito is yung utility bills, bank statement, and others. So, maglalagay ako dito ng others and ilalagay lang natin dito yung pinaka-address natin. Then, once nalagay na natin is next. Okay, so, ilalagay ko dito is, for example, yung ID na lang muna yung ilalagay ko. Makuha natin. Then, open. And then, next. Yan, guys. So, kung meron kayong barangay clearance na available siya for the past 6 months, nakakuha kayo, pwede pa yon. And electric bills na nakapangalan sa inyo. And okay, so hindi na dumating yung 12 hours no, na verified na din agad yung ID. So mabilis lang din naman yung verification. Yung next step naman na gagawin natin ay kung paano mag-deposit gamit yung ating GCash, online banking, over-the-counter debit card, and other system na pwede tayo mag-fund. Okay? So, dito nakalagay din kung ano yung risk level. Nakadepende po yun sa deposit na ilalagay natin. Pag 300 fund po yung ating nilagay, nasa high risk level po siya. Pag mid risk, 500. Low risk po is 1,000. Okay? So, i-press nyo lamang po itong deposit here. Madadirect po kayo dito. Kung hindi po kayo naka-login, kailangan nyo lamang po mag-login. So, meron tayo ditong debit card. Okay, 0 fee siya. So, bank transfer. Meron din tayo ditong cryptocurrency. FastPay deposit. Perfect Money, Netarel, and Skrill. So, ngayon, isa-isayin natin sila kung paano ba ito gumagana. Okay? So, dito, kailangan nyo lamang pong i-select yung account nyo. Ngayon, wala pa naman kang ibang account dyan. Tapos, lagay lamang po kayo ng amount kung magkano po yung i-deposit po ninyo. Sample is 300. Kung maglalagay po kayo dyan ng notes, pwede po kayo maglagay dyan ng notes. Select submit. Tapos, mag-select po kayo dito ng option. Kung ano po yung card number po ninyo, ilalagay nyo po dito. And automatically, once na nag-press po kayo ng deposit, madi-deposit na po yun dun sa account po ninyo. Okay? Ganun lang. Lagi nyo lamang guys tandaan, no, kung saan po kayo nag-deposit, yun po yung dapat ninyong gamitin pag nag-withdraw po kayo. Okay? So, use tayo ng another payment method. So, dito naman sa instant bank transfer, ito yung pinaka nire-recommend ko pag nag-deposit kayo. Ito yung kasi yung pinaka mas mabilis. So, sample lang, deposit tayo ng 300. Then, ito pala yung exchange rate nila no, sa deposit. So, pag naglagay tayo ng funding, ito yung magiging value niya. Okay? Press lang natin yung submit. Tapos, mariredirect po kayo dito sa web page na to. Then, pay now. And then, select nyo lamang po dito is yung gusto niya po ng online banking. Sample, Bank of Commerce online, may BDO, internet banking. Pag nag-direct po kayo dito, guys, automatically madadirect kayo dun sa website. Tapos dun kayo login. No? Tapos, login nyo lamang po ang inyong details sa bank na napili po ninyo. Iba't iba yan. Tapos, ilalagay niya po doon, i-authorize nyo lamang po yung system ng BT Market para automatically magde-deposit na po kayo doon sa inyong account. Okay? Meron din tayo naman ditong over-the-counter kung saan sample, meron kayong malapit na bangko or wala kayong online banking. So, meron pa rin tayong option na mag-over-the-counter po kayo or mismo doon kayo sa bangko magbabayad. Okay? Magiging payment method lamang ito is deposit. So, sa GCash naman, kailangan nyo lamang guys, i-select yung GCash. Then, madadirect kayo guys sa bills payment, no? Tapos, hahanapin nyo lamang yung Dragon Pay. Okay? Sample dito,
Hanap muna tayo ng sample sa GCash. Select natin siya. And then, mag-i-email yan guys, no? Sa inyo. I-press nyo lamang tong send instruction. And then, magpa-process yan. So, all you have to do is go to your email address kung saan po kayo nag-send. Tapos, i-select nyo lamang po yung inyong message ng DragonPay. Tapos, i-press nyo po itong link na to. And then, right after po dun sa GCash, kukunin nyo po itong reference number. Okay? Hahanapin nyo lamang po yung DragonPay sa bills payment, tapos yung amount of total, tapos isa-send nyo na po. Sa experience ko po using this system, a few seconds lamang po, automatically pumapasok na po yung dineposit po natin dun sa ating account. Okay? Alright. So, hanap pa tayo. Sample pa tayo ng ibang payment method. Okay? Click nyo lang yan dyan. Tapos, instant. Tapos, sample 300. Then, submit. And then, pay now. Ako, sample dito guys. So, kung maglalagin tayo dun sa online banking, sample sa BDO. Ayan. Okay, same pala ito, no? Same pala dito dun sa process din sa BPI. Ay, sa GCash. Tapos, send instruction lang din. I guess, try ko dito sa BPI. Online banking BPI. Ayan, ulitin natin. Kailangan natin ulitin, guys. Pag ganun yung process, guys, no? Kailangan nyo lang i-follow itong instruction na to para mas mabilis yung process po ninyo. Okay, ito. Katulad ng ganito sa BPI. Sample, meron kayong BPI, online banking. Ilalagay nyo lamang po dito yung online banking niyo ng BPI and then i-authorize nyo po. I-select nyo kung saang account po kayo magdi-deposit. Then, automatically, magdideduct na po yun. Nakadepende po dun sa limit ng inyong bank account kung magkano po yung pwedeng i-deposit. Pan may experience sa BPI, 20,000 po yung pinaka-max niya per day na pwedeng i-deposit. Okay, ganun lang. Okay, next tayo. So, sample pa. And then, submit. Pay now. And then, ito, pwede din po kayo magbayad dun sa ating over-the-counter using the Cebuana, EasyPay, Emliwilier, Palawan. Kung wala pong bangko po dun sa inyo, na para mag over-the-counter kayo at wala kayong online banking, so ayos lang yon. Walang problema doon. Punta lamang po kayo sa pinakamalapit na lugar sa inyo, kung meron dyan Cebuana, EasyPay, Emliwilier. Ito naman ay wala nang charge to, no? Walang charge to. Pupunta lamang po kayo dun sa saang area po kayo na merong mga ganitong outlet. Then, ipapakita nyo lamang po itong sample na igagawin nyo. Sample sa Palawan Express. Then, punta po kayo dun. Select nyo lamang po ito. And then, send instruction. Tapos, pupunta ulit kayo dun sa ating email or Gmail. So, ito naman guys, same process lang. Paulit-ulit lang naman siya. Ito lang yung kukunin ninyo, DragonPay. Tapos, ito yung reference number. Tapos, yung amount na magkano ibibigay niyo. Yan lang yung ibibigay niyo dun sa Palawan Express. Okay? I hope that is clear at masundan po ninyo. Okay? Kung meron po kayong mga katanungan regarding the deposit, pwede po kayo ditong mag-message lang sa akin. Send nyo lang yung screenshot, ano nangyari, and so on and so forth. Okay? So, after po ninyong nag-deposit, mag-create ng account, okay na po yung fundings po ng in-account po ninyo. After nyo po makapag-deposit sa step 2, dito na po tayo magpo-proceed sa step 3. How to copy trade or expert in BT Social Trading. Press nyo lamang po itong link na to. And then, login lamang po kayo using your account. Automatically, magkakaroon naman po kayo dito ng ganitong access. Tapos, press nyo lamang po yung register. Basahin nyo lamang po no, na kung tama yung inyong kinakopy. Ayan. Basahin nyo lang po yung information and then, register. And basahin nyo lang po ito yung mga information na to about sa risk management and other information.
kailangan nyo lang guys i-follow itong ibibigay kong guide, no? Pakinig kayong mabuti kasi sobrang importante nito para mas maging maganda yung run ng inyong copy trading dun sa amin at mas maganda yung experience po ninyo. So, kailangan nyo po ditong um, i-edit itong providers filter. Ayan. So, ilalagay nyo lamang po dito is sample, nagpa-fund po kayo dito ng $300, okay na po yung 0.01. Okay? And then, kung magmamax po kayo dito, kung magkano po yung max lot na pwede pong i-trade ng inyong account, nakadepende po yun dun sa risk appetite na ilalagay ninyo. Pero yung advice ko, at least 1. Okay, 1 lot. Tapos, save nyo lamang po siya. Okay, nagkakaroon ito ng pagkakaiba-iba depende po dun sa fundings natin. Okay? Sample, mas mataas po ang inyong funding. Sample, yung kinakopy nyo lamang po ay 500 lang yung capital na tapos maglagay po kayo ng 1,000, 2,000, 5,000 and more. So, okay lang yun. Okay? Hindi naman yun nakadepende kung ano yung gaano kalaki or kaliit yung kinakopy natin. Nagdedepende pa rin yun kung ano yung funding natin. Okay? Huwag lamang sobrang bababa dun sa pinaka minimum requirements ng ating kinakopy. For example, kailangan natin dito ng at least 300 fund, di ba? So, dapat hindi ka na bababa sa 300. Okay? Sana clear yun. So, dito sa subscription strategy, kailangan nyo lamang pong i-select ito. Okay? For example, gusto nyo pong ma-multiply. Ito yung sinasabi ko kanina. Sample, yung fund po ng kinakopy natin or yung account ko is 500 lang yung fund. Tapos naglagay po kayo ng 1,000 USD. I-select nyo po dun sa multiply. Okay? Tapos, i-multiply po ng lot sizing kung ano po yung na-determine or na-identify ng account po ninyo dun sa kinakopy niya. For example, 1,000 po yung funding po ninyo, no? Tapos 500 lang kinakopy natin. Dapat, alam nyo yun, no? Tapos, ang ilalagay po natin dito is times 2. So, i-multiply niya. For example, nag-lot size yung account natin sa kinakopy trading natin ng 0.01. Automatically, yung account position mo na mapuput dun sa trade mo ay 0.02. Okay? So, ganun siya nangyayari. Pag scaling naman, ito naman, nakadepende po sa balance or equity po ninyo. Okay? Kung ano yung ratio na ilalagay po ninyo at setup. Pero I recommend only use this multiply. Pero kung naka-fix to 300 ka lang at nagkakaroon ka lang ng 300 tapos after mag-profit siya, wini-withdraw mo na. So, punta ka lang dito sa fix. Okay. Lalagay mo lang dyan. Okay? Copies volume. So, ilalagay mo lang dyan kung magkano yung isa-set mo. Pero dito, ang pinaka-recommended ko dun sa setup natin is multiply. Okay? Pag 300 lang po yung fund po ninyo, always use this kind of setup. Multiply. Okay? Tapos kung 1,000, 1,500, nakadepende na po yun dun sa application nung or sa deposit po na ilalagay po niya. Okay? Tapos save nyo lamang po siya. Okay? Pwede kayo dito maglagay lang din ng set of volumes kung magkano lamang po yung pwede nyong erase dun sa account ninyo, no? Pero hindi na to recommended na lagyan, no? Kasi yun yung pinaka-setup natin. Okay? Risk management. Pwede din kayo dito mag-set up ng risk management ninyo. Sample, kung maglo-loss na siya ng ganun total, sabi ko lang 100, automatically, magkakaroon siya ng action. Pwede kayo mag-unsubscribe na or iso-suspend nyo na yung trading. Sample, 100. Tapos, suspend nyo na siya agad. Keep all or close all. So, nakadepende na po yun dun sa setup na ilalagay nyo dito sa risk management. This is, maganda to guys, no? Itong risk management na to. Pero, hindi nyo na kailangan, sa setup naman natin, hindi naman natin kailangan ng lagyan. Okay? So, once na okay na guys, lahat is set up na, automatic, magti-trade na yan once na nag-take action na kayo dito na i-activate natin siya. Okay?
Pag sinabi nating activated, magbabayad lamang tayo ng $1 na per month na siya guys, no? Sobrang mura ng subscription natin dito. Is kayang i-cover up naman ng profit natin yan and i-activate lang natin siya. Okay? So, dapat meron ng fund yung account ninyo para automatically once na pinrelasyon ninyo yung activate, mag-trade na siya, makakasabay na siya dun sa mga positioning natin. So, I hope that is clear guys, no? And kung meron kayong mga katanungan, always message me or kung sino man nag-invite sa inyo to copy our system, magtanong lamang po kayo sa kanila. Okay? So, our fourth and final step is how to monitor our copy trading. Okay? Sa account po ninyo guys, okay, sa account ninyo, meron po yung ayan. Kailangan nyo lamang po itong kunin. Okay? Itong login tapos password. Para ma-monitor ninyo guys kung gamit po ninyo ay computer, i-download nyo lamang po yung ating MT4. Okay? Punta po kayo dito sa ating website. Okay? Punta lang po kayo sa download. Okay? Ito na guys yung pag-monitor, no? So, kung gumagamit po kayo dito ng PC, Windows man o iOS, i-select nyo lamang po dito yung kailangan po ninyo. Always choose itong MT4, no guys, no? And then, kung may iOS kayo, ito yung gagamitin po ninyong QR code. Ngayon, download lang natin ito. And then, i-run natin siya once okay na. And then, run natin siya. And then, next. Pwede nyo din yan i-login sa cellphone ninyo guys using these details, no? Dun sa, isulat nyo to, i-save. Ito, always save this. Okay. Ayan. So, kung mapapansin ninyo, server 7 siya, no? Ito yung isa sa kailangan yung i-consider, no? Dapat server 4 yung kailangan yung makuha na account. So, request lamang kayo dun sa ano natin, dun sa ating customer service na kung paano makakakuha ng live 4 na account. Okay? So, using these details or information, hanapin nyo lamang po yung account number ninyo. Tapos, hanapin nyo po dito yung server ninyo. And then next, tapos from here, use existing account and paste. And then, yung password po ilalagay natin. Okay? Tapos, yan. Same as dun sa ating MT4 sa cellphone. Ganun din yun. Kung wala kayong PC, pwede nyo po yung monitor from time to time. And mas maganda, wag nyo pong gagalawin yung tinitrade ng ating setup. Mag-update naman ako dun sa ating GC from time to time. Ano yung dapat nating gawin? Sample, meron tayong pwedeng withdrawin. Withdraw lang kayo. Okay, process nyo po yung pag-withdraw. Meron din naman tayong tutorial kung paano gagawin yun. And kung meron kayo nakikita mga trades dito sa history and so forth, hayaan nyo lamang po siya guys. So, magkaroon man siya ng negative, don't worry, okay lang yun. Magkakaroon siya ng floating na maabot ng ilang oras, araw, okay lang po yun. As long as much possible, naka-automate naman po yung risk management system natin. And using this system, may enjoy nyo po yung habang nag-aaral po kayo ng trading sa Forex, is nagkakaroon na po kayo ng passive income. Okay? So, dito, para madaanan din natin, part na din to ng monitoring natin.
Turo ko na din kung paano po kayo makakapag-withdraw, no? For example, meron ng available na funds or profit dun sa account natin at pwede na kayo mag-withdraw. Punta lamang po kayo dun sa account po ninyo and then live account. Makikita nyo naman po yan dito kung meron ng profit. Tapos, funding, withdrawals. Sabi ko nga kanina, kung saan po kayo nag-deposit, dun din po kayo mag-withdraw. Okay? Ito naman pala guys yung process kung paano kayo mag-withdraw. Ayan. So, select nyo lang yung account niyo tapos ilan yung i-withdraw ninyo, tapos yung method. So, kung saan po kayo nag-deposit, dun din po kayo mag-withdraw. Ayan, sample ito. And, select nyo lang kung meron na kayong added na account statement dyan or bank account details, isa-select nyo lamang po yan. Ayan. So, nakadepende po yung kung saan po kayo nag-deposit, no? So, select nyo lang kung saan po kayo nag-deposit. And sample sa GCash, yung branch, ganyan lang Philippines, tapos account name, dapat buo guys, no? Yung middle name dapat kasama. Huwag nyo kalimutan yung middle name niyo. Tapos account number or ID number, tapos submit. So, yung processing naman natin yon mas pinabilis na. Dati is 24 hours. Ngayon, namabot na lang siya ng 3 to 4 hours, no? And, ganun yung processing. Okay? If kung meron pa kayong other question, tanong lang po kayo sa GC or sasagutin natin yan.